Hey guys, welcome to my channel. So, today may importante tayong tatalakayin, no? May i-share ako sa inyo. So, last night, nag-grocery ako, nagpunta ako sa Walmart. And then, syempre, self-checkout, no? Self-checkout dito. And, share ko sa mga kaibigan ko kanina. Sabi ko, alam nyo, naiinis ako dyan sa self-checkout na yun eh. Sabi nila, oh, self-checkout lang dahil pandemic. Eh, ngayon, tagal nang hindi pandemic eh, self-checkout pa rin. Parang hindi na babalik yung mga cashier, no? Yung mga tao na cashier, hindi na babalik. So, I think sa Pilipinas, nag-start na sila ng self-checkout. Okay? So, dito, yun nga, sabi ko, kaya ako naiinis kasi ako na nag-checkout sa sarili ko, tapos nahirapan pa akong mag-open ng bag, ng plastic. No, yung mga plastic minsan magkakadikit, ang tagal-tagal ko ganoon, no. Sabi ng kaibigan ko, ba't di mo dilaan yung kamay mo tapos buksan mo? Sabi ko, hindi, dami nakapila sa likod ko eh. Syempre, against yun eh. Epidemiology, yung maglalaway-laway ka eh. So, sabi ko, yun nga, nakakainis, no? Hindi magawa ng paraan ng Walmart yun na ikaw na nga magche-checkout eh, pahirapan ka. Minsan talaga, nahirapan ako. So, ginagawa ko pag mayroon akong item na basa, like yung gatas, nagpapawis, yung isang galong gatas, yung babasahin ko yung kamay ko, tapos sabi ng kaibigan ko isa, ba't di sila maglagay doon ng wet something na wet para pwede ka well, hindi pwede. Against yun, yun nga, epidemiology, pwedeng may tumirang bacteria doon, no? So, yun na yung concern ko. Pero yun nga, no, pinangako nila dati eh. Kaya nag-self-checkout dahil sa pandemic. Pero tapos na yung pandemic, hindi na bumalik ang mga cashier. Bakit? Kasi sabi ng mga kaibigan ko, pera-pera yan eh. Mas malaki na titipid ng kumpanya ng grocery pag nagsi-self-checkout tayo. Imagine mo, o nga no, pag tumingin ako sa hilera ng self-checkout, no, kunyari, ilan yung station na self-checkout, 6 dito, tapos dito mayroon pang 2, di 8. Walang tao, isa lang, may isang tao lang, no? Anong ginagawa ng tao na yon? Sila yung nagto-troubleshoot. Pagka may error, tatawagin mo. Pag may hindi mahanap na code nung gulay, sila yung mag-troubleshoot, no? So imagine mo, ang pinalitan ng isang tao, 8 cashier ang pinalitan. So bakit nga naman ibabalik ng may-ari ng kumpanya like yung Walmart, no? Ba't nila ibabalik yung mga cashier? So wala na, hindi na babalik yung mga cashier, no? Eto, may share sa akin yung kaibigan ko. Hindi ako pwede magbanggit ng pangalan kasi sila, na trabaho nila, nasa IT sila, and meron daw silang level 2 clearance. Ano yung sabihin ng level 2 clearance, hindi ko alam, pero alam ko minomonitor yung social media nila kung na-involve sila sa mga posts kasi nga umawak sila ng mga sensitive documents, di ba? So ganon. And familiar sila sa AI kasi yun nga, yung isa ang trabaho sa security, yung isa naman siya yung nag-feed sa AI. Siya yung nag-automate. Yeah, magandang source yun eh. Siya yung nag-automate. So, few months ago, gumawa na ako ng video about AI. No, may in-interview na ako dyan na taga-bangko. Isa nga, in-interview ko na data scientist. And hindi ko na na-follow up din. Sobrang busy yung the dangers of AI na isa dyan, yung papalitan yung trabaho natin ng mga tao. No, papalitan yung trabaho natin. Okay? So, ito yung shinare ng kaibigan ko. Yung bayaw daw niya na nasa Pilipinas, natanggal sa trabaho. Ano ang trabaho? Call center agent. Sabi ko, wow! Akala ko, safe ang mga call center agents kasi ganyan eh, human interaction. And napanood ko lang a few weeks ago yung pelikula ni sino ba yan? Si Ai ba yun? Tsaka si Jessie Menjola, call center agent sila, no, mag-ina. Napanood ko lang, no. Sabi ko kasi yung call center, yung call center, nag-accept sila ng agents kahit anong age, kahit matanda na, ina-accept nila. 'Di ba? Usually sa Pilipinas, ang hina-hire newly grad, no? Pag call center agent, basta yata kaya mo ipasa yung mga test nila, no? Language and listening skills, meron ka. Pwede ka. Okay? Pero ngayon, no, kung may call center agent na nakikinig or nanonood ng video ko, well,
mag-isip-isip na kayo, no? Mag-isip-isip na kayo kasi pwede na kayong palitan ng AI. Okay? So, ito yung sabi ng kaibigan ko, yung bayaw niya sa Pilipinas, natanggal sa trabaho kasi pinalitan ng AI. Okay? Yung call center nila, ang trabaho is focus on solar panels. No? So, sabi nga ng kaibigan, yeah, pwede na talagang i-automate yan, no? The moment na tumawag yung caller or yung customer, pag sinabi niya yung pag sinabi niya yung name niya, yung AI, sinesearch na sa database yung, yung client list, no? Tapos, na lang, no? Yes, no na lang. Ano yung concern mo? What's your concern? Ganyan. Tapos, i-offer sa yung solution. Step 1, ganito. Step 2, step 3. Pag hindi, i-escalate na, no? Doon siguro may tao pang matitira, yung escalation, no? Pag hindi na-satisfy yung inquiry mo, pwede na i-level up, no? Sa next na na person. Siguro 'yon. Pero yung low level na trabaho, pwede na tanggalin, no? Kaya ingat kayo, yung mga nasa customer service, yung mga yan nga call centers, pwede na kayong i-shutdown kasi papalitan kayo ng AI. Sabi ko, nga, kawawa naman. Samantalang isa sa mga trabaho diyan sa Pilipinas, yung mataas ang magpasweldo, mga call centers, no? Pero wala, diyan tayo papunta. And parang wala pa akong nababalitaan na nagsisend ng alarm na, uy, ganito ang mangyayari. So, kaya kung taga call center kayo or may kilala kayong call center agent, nagtatrabaho sa call centers, dapat mag-isip-isip na kayo ng fallback, no? So, a few hours ago, crowdsourcing ako. Ano yung mga trabaho na hindi kayang palitan ng AI? Okay, babasahin ko sa inyo yung mga yung mga suggestions ng mga nag-respond. Okay, isa-isayin natin. All comments. Siyempre, hindi ko nasasabihin ang mga pangalan nila. Okay, una, food taster. Taga-taste ng pagkain. So, initially, sabi ko parang pwede Parang pwede yan Parang hindi yan pwedeng palitan ng AI, no? Food taster kasi tao magte-taste test. And so, tinawagan ko yung kaibigan ko. Sabi ko, hindi pa pwedeng palitan ng AI yung food taster. Sabi, hindi, pwede yan. Pwede daw yan, no? Ang AI, although wala silang taste buds, basta may scan nila yung content ng food at alam nila yung content ng kailangan nila ng data muna. Alam nyo ba yon na ang AI dependent sa data. Ano yon? Kaya nga may nag-i-encode ng data. Ano example? Ito, yung kaibigan ko nagtatrabaho sa bangko dito na nag-feed sa AI, kasama sa trabaho niya, inuutosan siya ng boss niya mag-automate o i-automate mo yung mga ganitong task. Pag hindi mo ginawa yan, pag hindi daw niya ginawa yung automation, masisibak siya sa trabaho. Okay? Pag ginawa naman niya yung automation, mawawalan siya ng trabaho kasi papalitan siya ng AI. In-automate niya na yung trabaho niya no? So, sabi ko, yan? Parang damned if you do, damned if you don't. Diba? Pag hindi niya ginawa, masisibak siya kasi productivity, wala siyang silbi. Pero pag ginawa niya, masisibak siya dahil papalitan siya ng AI. So, ganun ang sitwasyon ng mga nasa IT ngayon dito. No? Automation na ang labanan. Kailangan ng AI ng data, no? Kailangan, so, pag finifeed mo yung AI, sooner or later, kukunin niya yung trabaho mo. Kasi alam niya na kung paano gawin yung trabaho mo. Gets nyo ba? So, yun nga, food taster. Sabi nung kaibigan ko, kaya yan ng AI. Kasi, hindi kailangan ng AI magkaroon ng taste buds. Kailangan nila ma-analyze kung ano yung content ng pagkain na yan. Kung ito yung masarap, ito yung sample natin, masarap to. Ang contents niyan, 5 mg na asin, 5 mg na asukal, mga ganon, di ba? So, pag in-analyze niya yan, meron niyang 5 mg na asin, 5 mg na asukal. Masarap yan kasi ito na yung natin, standard di ba? So, yun, meron siyang comparison, not by tasting, but by analyzing the content. If you think, pag na-gets nyo, no? Hindi lang kailangan magkaroon ng taste buds. Kailangan lang nila ma-analyze yung content. No?
And kailangan may data sila ahead of time. Kaya nga daw yung mga companies ngayon, yung mga gumagamit ng AI, bumibili sila ng data. Data ang binibili nila. No? Para later on, papalitan na nila yung, yung mga tao na gumagawa. Okay? Ano pa? Sabi dito, wala daw siguro, wala daw job na. Parang eto, meron naman, meron. No? Professional sleeper. Sabi ko, kasi kung robot na rin hindi, walang professional sleeper kasi rare job naman yan eh. Alam nyo yung hinahanap kong job, yung pagka nagkaroon kayo ng anak, na pangangarapin na anak, uy, ganito maging trabaho ko sa future. Yung mga ganon. Pero yung professional sleeper is very job. It's a very rare. And ang alam ko, competition yan eh. Hindi naman yan trabaho. No? Ano pa? Siguro yung mga studies, pero rare kasi ang professional sleeper. Okay? I think if a job cannot be replaced by AI, it would be robots or machine. Ganun din yun eh. Yung robots or machine, AI yung nagpapatakbo dyan. Ito, some medical works, that is true. No? Nagtatalo kami ng misis ko dyan kanina. Sabi ko, ano ba kaya ng palitan ng AI ang doktor? Paano papalitan ng doktor? Kasi, ganito yan, yung mga doktor, nagbabase sila ng diagnosis nila and interventions base sa libro. Pag yung libro na-scan na at nailagay na yung data sa AI, no? Yun na ang pagbabasihan ng AI, paano mag-diagnose. Ano ibig sabihin? Pag sinabi, kunyari, nangihina ka palagi, ganyan. Tapos, tinignan yung blood sugar mo, mataas. Ganyan, tinignan yung ihi mo, may albumin ka. O di sasabihin ng AI, most probably diabetic ka. And hindi siya magkakamali. Bakit di siya magkakamali? Kasi may numbers involved eh. Pag pinasok mo yung blood works mo, pagka, di ba, pag blood work kayo, may data yan na, ang limit ng CBC mo, dapat hanggang ganito lang. Pag sumobra yan, may diferensya. So, mag-a-analyze na agad, ang bilis mag-a-analyze ng AI, no? Mag-process. Alam na nila yung mga possible na sakit na related pag ganyan mataas ang CBC mo. Tapos sundan mo pa na isa pang clue, no? Positive ka sa ganitong substance, mag-a-analyze pa yan hanggang marating niya yung conclusion, ang sakit mo ganito. No? Sabi pa ng kaibigan ko na nagfi-feed sa AI, sabi niya, makuha ng AI yung yung blood works, yung ihi, yung dumi mo, wala kang kawala. Alam niya kung anong diferensya sa'yo. Diba? Kasi base rin sa libro na i-feed na sa kanya. And once na ma-feed sa kanya, hindi niya makakalimutan yun. Diba? Sabi ni Miss ko, hindi pwedeng palitan ng doktor, hindi pwede. Kasi yung assessment na part, sabi ng Mrs. ko. Kasi yung Mrs. ko, nag-nurse practitioner siya. Yun nga, doon niya na-appreciate yung assessment. No? Siguro hindi lahat ng doktor. Okay? May mga aspect ng medicine na pwedeng palitan. Like kanina napanood ko lang yung Prometheus. Kung hindi niyo pa napanood yung Prometheus, panoorin niyo. Isa yan sa mga paborito kong pelikula. Si Elizabeth Shaw, nung na-infect siya ng alien sa katawan niya, pumasok siya dun sa isang capsule. Tinype lang niya kung anong kailangan niya. Surgery, abdominal, foreign body. Yun lang. Tapos binuksan na siya ng machine. Although fictional, pero kita nyo paano magtrabaho yung AI. Kailangan bigyan mo lang siya ng command, gagawin niya yon. No? Precise na precise. Kasi kailangan niya may mga sensors, may parameters, yun nga, may data. Na ano ibig sabihin ng parameters? Na magkakat siya ilang centimeters lang, wag masyado malalim, mas precise kumpara sa tao. No? Di ba, mabaltaan naman natin, may mga inooperahan na using robotics, di ba? So, ganun, hindi malayo, pero I agree, hindi lahat ng parte ng medicine mapapalitan, pero yung mga basic na sakit, kaya na yan i-diagnose ng AI. And ngayon nga, may tinatawag na telehealth, di ba? Yung, video call lang kayo ng doktor. Ginawa namin yan sa anak ko si AJ nung
nung scamdemic eh. Nag-video call kami ng doktor, tapos sabi ng doktor, oh, itapat mo nga put your throat in front of the camera. Pinag-asya, tinignan lang, oh, you're inflamed, ganyan. Tapos nagreseta na siya ng amoxicillin. Oh, yun lang, 7 days. Pick upin na lang namin sa pharmacy, online na yun eh. Hindi na namin kailangan kunin yung reseta. In-email na lang yung pharmacy. Tapos may drive-thru nga dito ng pharmacy. Pinick up na lang namin sa window. So, just imagine, yung mga simpleng sakit, ubo, lagnat, sipon, kaya yung i-diagnose ng AI. No? Sabi ng miss ko kasi, mahirapan yung AI sa sa subjective assessment, ay yung subjective na symptoms ng pasyente, no? Kailangan may interaction. Yeah, pwede siguro. Pwede. Kailangan may mga assessment kasi na kailangan may interaction, like siguro mga psychiatrist, psychologist, no? Kailangan siguro. Kaso bihira din yung psychiatrist, psychologist eh. Actually, yan nga yung first love ko. Ayaw ng mami ko eh. Kasi sabi, sa ospital, isa lang ang kailangan yan eh. So, mahirap pa din eh. So, mamaya, magana tayo sa conclusion. No? So, pwedeng ma-automate ang mga doktor. No? Mga simpleng sakit. Kaya i-diagnose. Mas accurate pa siguro. And may share ako sa inyo, no? Yung may kakilala kami, yung kapatid niya, nagkaroon ng cancer, tapos tinreat yung cancer, tapos sabi ng doktor, dyan sa Manila, pwede ko ba sabihin yung hospital? Wag na. Tapos sabi, oy, nag-celebrate sila, cancer-free now, cancer-free. After 2 months, kalat na pala yung cancer sa ibang part ng katawan. No? And after a few weeks, patay na agad. Ano nangyari doon? Hindi nakita ng doktor niya, no, na may cancer na pala sa ibang part. Bakit hindi nakita? We don't know. Okay, sabi ng kaibigan ko, kung AI yan, hindi niya pwedeng ma-miss yun kasi mas comprehensive mag-assess ang AI, no? So, I don't know. So, yun nga, mas reliable pag AI. Ano pa? MedTech. Pwedeng maano yan. Pwedeng mapalitan ng AI yan. Basta electronic microscope, computerized na, meron lang, basta maisalang lang yung specimen, sasabihin na rin ng AI kung ano yan. 'Di ba? Mga ganon. Basta some medical works nga, some sa medical field, hindi lahat siguro. Meron pa rin mga parte na kailangan ng human intervention siguro 'yon, pero basically majority pwede palitan. Anyway, ano pa? Call boy, call girl. Nako, sabi ko, kaya na ng AI yan. Actually, available na daw ngayon yan eh. Sa mga porn sites, may mga AI generated na images, saka videos. Pati mukha while moving. Di ba kaya nga ginagaya nila yung mga artista? No? Sa porn, narinig ko lang naman. No? Narinig ko lang. Tapos yung sa Japan, di ba sabi ko sa Japan, may gumagawa na ng mga love dolls. No, integrate mo dun yung AI. Ano yung love dolls? Yung mga parang tao na din yung mga babae na yung may type of rubber silang ginagamit na parang human flesh na din. So, parang kaya na yan ng AI, no? Ano pa? Eto daw, mga caregiver. Alam niyo ba may mga robots na inimbento para mag-transport ng pasyente, mag-lift ng pasyente sa bed, sa chair, mga ganon. No, so mga basic na caregiving siguro kaya. And syempre siguro meron pa ring hindi kaya AI, like siguro yung magsusubo sa bibig o magpakain, mga ganon siguro. Live concert, di kaya ng AI yan. I doubt. Kaya ng AI, no? Screen na lang ang panonoorin, di ba? Di ba pag nagbabayad kayo ng mga concert, lalo yung mga nasa dulo, screen na lang naman nakikita nyo, hindi nyo makita yung tao doon kung totoo o hindi. Kaya na yan, kung screen lang, tapos malakas na sound, tapos maraming mailaw, hindi mo na ma-differentiate kung totoong tao yung nagpe-perform sa harap. And parang yung sa yung sa America's Got Talent, no? Gumamit sila ng AI para baguhin yung mukha nung kumakanta. Hanapin nyo yun. Si Simon Cowell, kumakanta siya. Pero binabago lang pala sa screen. Yung pinoproject na image si Simon, pero yung kumakanta hindi.
AI ginamit nila doon. AI ang ginamit nila. So, pwede yan. No? Ano pa? Farming. Hindi daw kaya ng AI. Kaya ng AI yan. Sabi no, pwede i-automate ang farming. Yung mga machines na nagpa-farm, ilalagyan mo ng GPS parameters, no? I-on lang yan. Hanggang saan? Hanggang dito ka lang. Tapos babalik ka na. Kaya nila yan. No? Yung paglilinis. Alam nyo ba, yung Roomba? Automated na yung Roomba. Binawalis niya yung bahay namin. Tapos pagka nalobat siya, babalik siya sa base niya. Magcha-charge siya. Ang hindi niya lang kayang gawin is yung mag-empty ng dumi niya. Pero alam ko may advanced na Roomba na nag-empty ng sarili niya eh. So yun, no? Automated na pati paglilinis ng floor, ha? Paglilinis ng floor. Coach ng swimming lesson, yung magtuturo ka mag-swimming. Yan, sabi ng kaibigan ko, mukhang hindi kaya ng AI yan. Kasi although kayang ibigay ng AI sa screen yung paano tamang pag-swimming, di ba dapat yung coach mo nasa tubig din? Kasi just in case malunod ka, or may mali kang ginagawa, no? Mas makakapag-react ng mabilis yung tao. Kasi kung screen lang ang pagbabatayan, I doubt kung matututo yung estudyante lumangoy. Diba? Pwede. Ano pa? Yun nga, agriculture na mention ko. Kaya ng AI yan. Ano pa? Embalsamador. Sabi ng kaibigan ko, kayang palitan ng AI yan. Alam mo yung mga pelikula na automated na, may papasok na tubo, higupin yung dugo. Yung parang, alam niyo yung ginawa ko example yung paano yung sa mga slaughterhouses na sinasabit lang yung mga chicken, paglabas nakadress na, nakabalot na. So similar with tao, gagawa lang ng program na pag nilagay na doon yung tao, papasok lang yung mga tubo, huhugutin nyo, sisip-sipin yung dugo, o-open yung bituka, kaya ng AI yan. Ipo-program. Eto, barbero. Sabi ng kaibigan ko, hindi kaya ng AI ang barbero. Grooming, yan, mga ganyan. No? Bakit hindi? Kasi, kailangan precise yung cut. Hindi pwede. May tao dapat yan. Tao. Mas mahirapan yung AI. Okay? So, overall, sa tanong na anong trabaho ang hindi kayang palitan ng AI, ang sagot is yung mga labor, low level na trabaho, menial jobs, yung mabababang trabaho. No? Like, tagalinis ng inodoro, tagapunas ng mga cabinet, yan. Tagalinis ng kanal, no? Yun, hindi nila kaya yan eh. No? Kailangan mo talaga ng actual na tao para gumawa niyan. And yun nga, barbero, mga ganon. The rest, majority, hindi kayo safe. Hindi safe. Nobody is safe from AI. Yung trabaho nyo. Ultimo, managers. Sabi ko, managers ba safe sa AI? Hindi din. Bakit? So, imagine mo yung sa Walmart na example ko, no? Yung dating 8 cashier, ngayon naging 8 terminal na lang. Tapos, isa na lang ang nagto-troubleshoot na pagka nag-error yung yung counter mo, tataas mo yung kamay mo, pupunta doon, ayusin niya. So, isa na lang. So, dati, may isang manager na minamanage siya, kunyari, 20 na tao. Eh ngayon, isang tao na lang to. O, di ba? So, dati, kunyari, 3 yung manager doon sa Walmart, o 2 yung manager ng Walmart. Isa na lang siguro kasi ang tao mo dito, isa eh. Isa na lang dito. Hindi na kailangan ng 3 managers. Similar with the other industries, like yung sa trabaho ng kaibigan ko sa bangko, no? Kung yung mga downline niya, yung mga empleyado niya sa baba, nag-automate na, pag nawala yung mga tao, magbabawas na rin ang boss. Hindi pwedeng mas marami yung boss, tas konti na lang yung nasa baba. So, pati mga manager position, tatamaan din ng AI. No? And siguro, isang comment, no? Politician, hindi pwedeng palitan ng tao. That is true, pero hindi siya yung regular job eh. And hindi lahat nagiging politician, no? Siguro, tama, hindi tayo boboto ng AI, pero hindi lahat pwedeng maging politician, no? Hindi siya yung regular job na pinapangarap. Accountant, hindi na pwede, kaya ng AI yan.
no? Dito nga meron ng TurboTax eh. Input mo lang yung mga expenses mo, magka-calculate na yung TurboTax, yun na rin ang magre-request ng deposit ng ano mo, refund mo, mga ganon. Ano pa, data scientist, yung bayaw ko, data scientist, umalis na siya doon, iba na yung ginagawa niya kasi papalitan na siya ng AI. Ang bilis mag-compute ng AI, no? Tatalunin kayo. Tatalunin yung tao mag-compute. So, wala na. Accountants, wala na yan. Architects, hindi na rin yan. Pwede mong tanungin yung AI na i-design mo ako ng bridge na ganito ang gusto kong, ganyan, ganyan. Das print. Gagawin niya yan. So, yan. Architect and siguro yan. Yung mga, sabi ko yung ano, yung mga construction workers. Yan, yung mga low level nga na jobs eh. Hindi yan mapapalitan. Kasi kailangan talaga ng tao na magpukpok eh. Pwedeng machine, kaso mas complicated. Lalo na kung building ang gagawin. Matagal pag machine ang bubuo niyan. Diba? So, yan. Siguro, safe siguro. For now, yung mga nasa construction. And yung mga nasa public works. Yung nag-aayos ng mga kalsada, ng mga tubo. Safe pa for now. For now. No? Pero ang daming, halos lahat ng trabaho ng high-paying jobs, yun ang tatamaan ng AI. And sa Pilipinas, tuwan-tuwa kayo pag umorder kayo sa McDonald's na may touchscreen, di ba? Hindi nyo ba alam, tinanggal nyo na yung cashier ng McDonald's, no? Pinalitan nyo na yung ano, pinalitan na niya yung tao na cashier, no? So, nagtataka ako, ba't kayo natutuwa? Eh, diyan na magsisimula ang downfall ng humanity kasi papalitan tayo dahan-dahan ng AI, no? For the sake of advancement and productivity and para makatipid yung kumpanya, i-automate lahat, no? And ano ba sa California? Nagpo-propose sila gawin $50 ang minimum wage. Ha? Ang gagawin niyan, tatanggalin nila yung mga empleyado, i-automate na lang mas mura kasi ang AI hindi yan nagpapahinga, hindi yan nagsisick leave, hindi yan nagma-maternity leave, hindi yan nagpa-paternity leave, wala yung mga bonus-bonus, no? Bakit pa sila mag-hire ng katulad natin? 'Di ba? So, isip-isip. Ano sa tingin nyo? Teacher, ito, add ko pala, teacher, pwede palitan ng AI. Sa Pilipinas, 'di ba? Sinasanay na kayo sa mga module. Papadala lang sa mga estudyante, submit online. AI na mag-grade dyan kung tama yung ano nyo. And AI na magde-decide kung mag-a-advance yung estudyante. Diba? Yan, teacher. And sa Spain yata, priest, AI na nangangaral, nag-homily, pare. And ano pa, mga coaches sa basketball, kayang palitan ng AI yan. Halftime, i-analyze ng AI yung data, yung mga shots, yung defense. Tapos sasabihin niya, ito yung play. Diba? Kayang palitan ng AI yan. Sabi ng kaibigan ko, baka hindi pwedeng palitan ng AI yung mga actual na players. Actual players ng basketball, basta actual players. Kasi walang manunood. So, entertainment ang hindi kayang palitan ng AI. Entertainment, hindi artista. Artista, pwede nang palitan ng AI. Ngayon nga daw AI na, meron silang kaso ngayon sa California, sa Hollywood, di ba? AI, ginagamit yung mukha nila, tapos gagawa na ng pelikula. Yung mga writers, kaya nang gawin ng AI yung trabaho nila. AI na gagawa ng kwento. 'Di ba? Ang sinasabi kong entertainment like yung Survivor, hindi kayang palitan ng AI 'yon kasi pinapanood natin yung yung human interaction. 'Di ba? Mga ganon. And ano pa ba? Yan, yung mga wrestling, mga ganyan, UFC. Hindi kayang palitan. Kasi pag ginawa nilang robot yan, wala naman manonood. Hindi na ganun ka-exciting. Pero siguro in the future, no? So, with that, 30 minutes na tayo. Let me know what you think. Save ba yung trabaho nyo sa AI? Bye.